Bakit umurong ang Artemis na mag-land sa buwan? Bagamat tagumpay ang biyahe ng Artemis 2, maraming teoryang lumabas nang nabulilyaso ang plano ng NASA para sa pangatlong misyon. Ayon sa mga ulat, may ilang bagay na nakumpirma ang mga astronauts. Isa dito ay ang impormasyon hinggil sa pagbagsak ng buwan. At dahil sa may malaking problema pala sa gravity, kung ano-ano ang nangyayari na peligro hindi lamang sa paglalakbay ng Artemis, peligro din ito sa buong daigdig. Bukod dyan, may ilan pang nakumpirma ang NASA hinggil sa ating moon na dapat malaman ng sanlibutan. Alamin natin kung totoo ba. Ang Artemis ay ang tinawag sa programa ng NASA na muling magdadala ng tao sa buwan. Ang pangalan ay mula sa isa sa mga Greek goddess of the moon na si Artemis. Ang gagamiting sasakyan sa mga misyon ay ang Orion spacecraft, kakaibang sasakyang pangkalawakan. May disenyo itong wala sa mga naunang space shuttles. Nakakonfigure na bumiyahe ng pangmatagalan at pangmalayuan. Bagay sa mga high-speed re-entry na hindi basta-basta mag-iinit sa loob pagbalik sa daigdig. May karagdagang panangga laban sa radiation at built-in solar flare storm shelter. May dala-dala itong pinaka-advancing autonomous operation and navigation na kahit tulog ang mga astronaut ay mag-isa itong nag-ooperate. Subalit ang plano na lumapag sa buwan ay napako. Ang plano para sa Artemis 3 na dalhin sa buwan ng 4 na astronaut ay nagbago. Malaking gulat ng mga space enthusiast at mga sumusubaybay sa misyon nang ito ay lumabas. Maayos naman daw ang biyahe noong Artemis 1 bago matapos ang taong 2022 at kababalik lamang ng Artemis 2, kaya hindi maintindihan kung bakit hindi matutuloy ang Artemis 3 sa paglapag sa buwan. Pinahayag ng Planetary Society, isang grupo na nagsusulong ng mahalagang kaalaman hinggil sa ating kalawakan, na hindi pa bababa ang NASA sa surface ng buwan. Sinabi na mahalaga ang misyon ng Artemis bilang test run para masigurong maayos ang takbo ng mga systems tulad ng life support, navigation at communication habang nasa deep space. Ano kaya ang kanilang nalalaman na pumigil sa kanilang balak? Mula nang umurong ang NASA na palapagin ang Artemis 3 sa buwan, maraming conspiracy theories ang muling nabuhay. Katulad ng dating ibinulgar ng isang Edgar Mitchell na may mga extraterrestrial daw na interesado sa White Sands Missile Range, kung saan unang sinubukan ng atomic bomb, at posibleng kumikilo sa mga aliens para pigilan ang paggamit nito. Tinagdag pa niya na may mga nilalang na tagapagbantay ng kapayapaan sa daigdig at may mga advancing teknolohiya. Lumabas din yung balita noon hinggil sa hacker na si Gary McKinnon. Inulat sa The Independent na pinahayag na habang na-access ni McKinnon ang ilang computer systems ng gobyerno, nakita niya na may mga listahan ang US ng non-terrestrial officers at mga larawan ng spacecraft na itinatago ng pamahalaan. At ang ating buwan ang sentro ng kanilang alien base. Ano pa man ang katotohanan hinggil sa mga teorya, may mga nakumpirma ang Artemis hinggil sa ating buwan na hindi may itatanggi ni naman. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pakinggan mo ang paliwanag na makadadagdag sa iyong kaalaman hinggil sa ating buwan. Kaila sa marami na hindi bilog na bilog ang ating buwan o hindi ito isang perfect sphere. Ito ay hugis na tinatawag nilang oblate spheroid. Sa mga lumabas na litrato mula sa Artemis 2, mapapansin sa ilang anggulo na may pagkahugis itlog ang buwan. Hindi yan isang optical illusion, yan ay ang katotohanan. Kung pagmamasdan ng moon mula sa Earth, ito ay mukhang bilog na bilog. Yan ay dahil sa nakahiga ito, kaya hindi gaano napapansin. Kung hindi ka makapaniwala, sinukat ng mga dalubhasa ang buwan at ito nga ang kanilang natagpuan.
Ang sabi sa Space FM na yung sukat nito mula sa kaliwa papuntang kanan o yung diameter ay 3,476 na kilometro. Yung ibang source ang sabi ay 3,475. Pero kapag sinukat mula sa itaas papuntang ibaba, yung vertical axis nito, mas maliit, 3,472 na kilometro lang. Yung ibang sabi ay 3,471. Ganun pa man, parehong mga 4 na kilometro ang pagkakaiba. Hindi lang napapansin dahil sa napakalayo natin sa buwan. Subalit kung itatagilid mo ang iyong ulo habang nakatingin ka sa itaas, doon lang medyo mapupuna na hindi ito bilog na bilog. At ang dahilan kung bakit ay siguradong ikagugulat ng lahat. Iyan ay mga anomalyang dulot ng kakaibang gravity. Kinumpirma ng NASA na Earth's gravitational pull distorts the moon into a slight football shape even today. But this distortion would have been much more dramatic when the moon was both closer to Earth and less solid. Dahil raw sa gravity ng daigdig, hinihila nito ang buwan pababa, kaya nagiging hugis na parang bola ng American football, slight football shape, o hugis oblate spheroid. Dinagdag pa na hindi ito natin gaan napupuna, pero kung malambot ang buwan, siguradong oblong na ito noon pa. Gayunpaman, hindi problema para sa Artemis mission ang hugis ng buwan. Ang kanilang issue ay kung ano ang dulot nito. Dahil sa hinihila ito ng Earth pababa, wala ng central gravity ang buwan. Ibig sabihin, wala na sa gitna ang gravity nito o hindi pantay-pantay ang gravitational pull. Dito sa Earth, nasa gitna ang ating sentro ng gravity o hinihila ng gravity ang lahat ng nasa ibabaw ng daigdig papunta sa gitna ng Earth. Ibig sabihin, kahit saang lugar ka sa mundo pumunta, ganon din ang bigat ng lahat ng bagay. Halimbawa, ang 10 kilong bagahe sa Pilipinas, kapag bumiyahe ka sa ibang bansa at tinimbang, ay 10 kilo pa rin. Hindi ganyan sa buwan. Dahil sa hindi na perfect sphere ang hugis nito, iba-iba ang timbang ng mga bagay sa iba't ibang bahagi. Yung 10 kilo sa bandang itaas na bahagi ng buwan, sa North Pole nito, kung titimbangin sa ibang bahagi sa South Pole, ay baka 20 kilo ang bigat. Pero sa kanang bahagi at sa kaliwa, baka 5 kilo na lamang bigat. Kahit ilang kilo lang ang pagkakaiba. Malaking problema ito para sa NASA. Bagamat na-testing na ng NASA ang kanilang Orion spaceship at ang mga kagamitan nito, pati ang kalusugan at kaligtasan ng mga astronauts sa loob ng space module, mahihirapan sila dahil sa unpredictable gravity ng buwan. Kung susundin nila ang pinakamisyon ng Artemis na maglakbay sa kabuuan ng buwan, pati yung far side o yung dark side sa likod, problematic ito dahil paiba-iba ang gravitational pull. Kailangan nilang i-configure ang kanilang mga makinarya at kasuotan upang maging ugma para sa nagbabagong gravity sa iba't ibang bahagi ng moon. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit marami ang naniniwala na wala pang nakararating sa buwan. At ang lahat ay isa lamang palabas, lalo pa ngayon na buhay na ang AI. Gravity din ng Earth ang dahilan kung bakit yung kalahating bahagi lamang ng buwan ang parati nating nakikita. Ito yung near side of the moon o yung bahagi na malapit sa Earth. Yung kalahati sa likod ay ang tinatawag na far side na binansagang dark side of the moon. Dahil nga sa hindi perpektong bilog ang buwan, wala na sa sentro ang gravity nito, nasa bandang ibaba, malapit sa Earth. Hindi makatalikod ang buwan sa daigdig dahil nasa harapan nito yung sentro ng kanyang gravity. Itong bandang ibaba na nahihila ng Earth kaya hindi nakakaikot. Parang yung mga batikang mandaraya sa dais, nilalagyan nila ng pabigat para palaging panalo ang bangka. Malaking problema ito para sa Artemis dahil sa near side, walang humpay
ang nakamamatay na radiation. Meron mang gravity sa buwan, mas mahina ito kumpara sa Earth dahil mas maliit ang moon. Lahat ng bagay na may mass o may bigat ay may gravity. Kapag mas malaki ang planeta, mas mabigat ang gravity. Kapag maliit, mahina ang gravity. Halimbawa, sa planetang K238b na mas malaki kumpara sa daigdig at siksik sa bato, ang 1 kilong asukal sa Pilipinas kapag dyan dinala ay magiging kasing bigat ng 2 kilo dahil mas malaking planeta at mas mabigat ang gravity doon. Iyan ay kung madadala. Para bang planeta ni King Kai sa Dragon Ball Z kung saan nagsanay si Goku, mabigat ang gravitational pull. Dahil sa hinihila ng gravity sa daigdig ang buwan, ito ang dahilan ng pagbagsak nito. Isang napakalaking peligro para sa lahat. Isa pa sa mga lumabas na litrato mula sa Artemis 2 ay ang pagkumpirma sa pagbagsak ng buwan. Nakababahala ito para sa lahat, lalo pa at naglalabasan na naman sa social media ang mga end times prophecy dahil sa giyera sa Middle East. Pero huwag dapat matakot. Bagamat totoong bumabagsak ang buwan, pero hindi lang tumatama sa Earth. Dati na kasing naglalakbay ng napakabilis ang buwan sa kalawakan. Napakabilis na 1 kilometro ang layo ng nararating sa loob ng 1 segundo. Pero ang dahilan kung bakit umiikot lamang ito malapit sa daigdig gabi-gabi, buwan-buwan at taon-taon ay dahil sa gravity rin ng Earth. Kung walang gravity sa Earth, matagal nang wala ang buwan. Hindi tumatama ang buwan sa Earth dahil sa may sariling trajectory ito. Sa madaling sabi, napakabilis man ang lipad nito sa kalawakan. Hinihila yan ng gravity sa Earth, kaya hindi nakakawala. Ipinaliwanag ito sa National Science Teaching Association o NSTA na bagamat bumabagsak ang buwan, ito ay nakahilig tangential velocity. Kumbaga, nagtatalo ang dalawa sa paghila, yung paglipad ng buwan sa kalawakan at yung paghila ng daigdig. Katulad lang sa lobo na nakatali sa braso ng isang bata. Pero kung puputulin yung tali, lilipad ang lobo sa ere. Ganyan din ang buwan na nakatali sa Earth dahil sa gravity. Pero hindi bumabagsak. Kung walang gravity, magiging parang lobo yan na pinakawalan. At kung mawawala naman ang hangin sa loob, dyan lang yan, babagsak. Hindi nawawala ang trajectory ng buwan, kaya hindi yan babagsak sa lupa. Ang Artemis 2 ay isang mahalagang hakbang ng NASA para mas maintindihan natin ang mga katotohanan hinggil sa buwan. Bukod sa mga conspiracy theories na naglalabasan ngayon na may ugnay sa UFO at mga extraterrestrials, may mga nakumpirma ang Artemis mission kung bakit na-delay ang paglapag nila sa moon. Katulad ng pag-iba-iba ng gravity dahil sa hindi ito perpektong bilog. Wala din sa pinakagitna ng buwan ang sentro ng gravity nito, kaya hindi natin nakikita yung likuran. Naka-tidal locked ang buwan sa Earth, kaya wala tayong gaanong impormasyon kung anong meron sa far side of the moon. Totoo na bumabagsak ang buwan dahil sa gravity, pero hindi ito tumatama sa lupa dahil sa tinaguriang tangential velocity. Siguro sa taong 2028, matutupad ng NASA ang kanilang plano na lumapag sa buwan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pag-urong ng NASA sa kanilang planong moon landing ay dinumog ng mga conspiracy theories na may ugnay sa UFO at mga ETs. Subalit na kumpirma ng Artemis 2 ang mga tunay na dahilan kung bakit walang laban ng tao sa peligrong dulot ng buwan. Bagamat tagumpay ang biyahe ng Artemis 1 at ng Artemis 2, hindi masasabi ang kahihinatnan ng Artemis 3. Ang aral dito ay, kung hindi natin kayang bigyan ng solusyon ng mga problema sa ating mundo, paano natin maayos ang problema sa buwang napakalayo? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi
sa tunay na kalayaan.